Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Dex ng Toledo City. Aaminin ko, Sir Red, na isa ako sa mga solid HTV positive na silent listeners ninyo at lagi ko nga po kayong kasama sa tuwing bumabiyahe ako papunta sa work at maging pauwi na ng aming bahay. Actually, paborito ko nga din po ang inyong podcast, lalong-lalo na yung non-stop horror stories at yung SHS segment. Yun po ang nakapagpa-trigger sa akin para magbahagi ng kwento, partikular sa mga hindi ko maipaliwanag na kaganapan noong 2008 nang kami po ay bagong lipat pa lamang sa aming bahay. Hindi naman po siya ganoon na kalayuan doon sa aming unang inupahan. Sa katunayan ay pinaalis po kasi kami doon sa unang inupahan na bahay sapagkat ayon doon sa may-ari, may patitirahin na daw po siya na kamag-anak niya doon sa aming inuupahan. So itong nilipatan naming ito ay kahit papaano masasabi kong mas maganda kumpara sa una sapagkat malapit ito sa dagat. Konkreto po ang naturang bahay, pero hindi pa tapos ang ilang bahagi lalo na doon sa gawing likod. Napansin ko na meron din po pala itong basement. Ang ibaba nun ay gawing dagat na po talaga at humahampas na nga doon ang alon. Lalong-lalo na at meron po itong mababatong riprap. Ayon po doon sa mga nadidinig ko, ito daw pong bahay na nilipatan namin ngayon ay isa daw po palang bahay bakasyunan talaga noon, kaya pala ganito ang kanyang structure. May pa-basement pa talaga, Sir Red. May mga kwento nga din po ako nadidinig sa gawi po ng kabayanan na ito daw pong bahay na ito ay meron daw na sikretong pinto sa gawi ng basement niya. Ang ilan naman sa mga nakakakwentuhan ko sa labasan lamang, meron daw po talaga itong hukay na para daw po sana sa balon. Ang sabi naman ng ilan, kusa o pasadya daw talaga itong hinukay dahil naniniwala ang ilan sa mga gumawa nito na may ginto sa ilalim ng bahay namin. Pero wala naman daw silang nakuha. Ang masaklap dito, Sir Red, iniwan na lamang daw po nila ang hukay, kaya pala may mga nagsasabi na ginawa na lamang itong balon para hindi halata. So habang nag-aayos ako isang araw, gayon din yung paghahakot namin ng iba pang mga naiwang gamit, may nakausap din si Papa ko na kapitbahay. Ang sabi, creepy yung nilipatan naming bahay na yun. Sabi pa nga nung iba ay may santel mo daw na nagpapakita sa paligid nung lugar na yun at kung hindi man ay sigbin, kaya pinayuhan po kami na mag-ingat lalo kapag kakagat na ang dilim. Noong mga unang linggo namin sa bahay, wala naman talagang nagpaparamdam o nararamdaman. Enjoy nga po talaga kami sa ambience noon, Sir Red, dahil sabi ko nga malapit sa dagat. Pero makalipas po yung ilang linggo matapos ang aming paghahakot at paglilipat, dito ko na nararamdaman yung strange o weirdong pakiramdam lalo kapag napapatingin ako sa basement. Malapit lang po kasi yung hagdanan nito sa gawing kusina namin. At tulad ng sabi ko, kakaiba ang nararamdaman ko sa basement dahil andun po kasi yung pakiramdam na parang ang sikip-sikip namin sa kusina. Parang ang daming tao na nagsisiksikan sa kusina at yung feeling ko po, Sir Red, nanggagaling ang lahat ng ito doon sa basement.
Isang gabi nga po nang lumakad sina mama at papa at ako lamang ang naiwang mag-isa sa bahay, ay pinili ko na lamang po na manood at tamang chill-chill lang dahil dim din yung lights. Bigla-bigla po akong nanghilakbot dahil nung oras na lumingon ako sa kaliwang bahagi ng kusina, hindi ako pwedeng magkamali na meron akong nakitang babaeng nakatayo sa gawin ng kusina. Hindi po talaga ako matatakotin, Sir Red. Pero nung nakita ko itong nakatayong babae na ito, given the fact na mag-isa lang ako sa bahay at natitigan ko pa ng maigi, alam ko, Sir Red, na hindi lamang ito isang pagmamalikmata. Nakaputi po siya na damit. Sa tansya ko ay 5 feet flat yung height niya. Yung buhok niyang kulay itim na itim at straight, Sir Red, ay hanggang shoulders niya. Pero wala po itong muka dahil nung tinitigan ko po talaga ng maigi, yung gawin ng muka niya ay parang haze lamang. Makailang minuto pa, nawala po ng bigla ang naturang babae. Natakot talaga ako at sagad hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto yung hilakbot ko ng sandaling iyon, pero hindi din ako nakatakbo kaagad dahil sa nakita ko. Naramdaman ko na lang ang pagdating ni na mama at agad kong kwento sa kanila ng dere-derecho ang nakita kong iyon. Pero imbes na ako ay paniwalaan, pinayuhan na lamang ako ng mga magulang ko na magdasal na lamang daw ako sapagkat maaaring kulang lamang daw ako sa ganun. At kung sakali man daw na may magpapakita muli sa akin na ganun, ipagdasal ko na lang daw siya. Hindi po talaga ako nakatulog ng gabing yun sa kakaisip kung kailan ito magpapakitang muli. Kalaunan, nagpapakita pa rin po yung same na babae doon sa kusina. Karaniwan po kapag naoorasan ko, kapansin-pansin na sa pagitan po ng alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi siya nagpapakita. Meron nga din pong isang gabi na tumakbo po ito sa kusina at hinabol ko. Kitang-kita ko, Sir Red, na siya ay nagtungo sa basement, pero hindi ko na po tinuloy yung plano kong pumasok pa doon dahil ayoko din po talaga yung ambience ng basement. Hanggang sa makailang buwan na nga po kaming nakatira dito, saka lang nakapag-decide ang aking mga magulang na lumipat muli ng matitirhan dahil may nabili na rin po silang bahay doon sa malapit sa una naming inupahang bahay. Yung araw nga din po na naghahakot na kami ng mga gamit, nauna na ako sa lilipatang bahay namin. At ang natira na lamang doon sa bahay na malapit sa dagat ay yung kuya at dalawa naming katulong dahil meron pa po sila mga kinukuha ng mga importanteng mga maliliit pang gamit. Yung last na hakot ng gamit na lang bago umalis, may sinabi ang kuya ko. Ang sabi niya, may nadinig daw siyang humahagulgol. Ang lakas daw nung iyak niya. So dahil sa kuryosidad, chinek daw ni kuya ko kung saan nanggagaling yung iyak ng babae. Pinuntahan nila yung sala, labas ng bahay, hanggang sa natuntun nila yung tunog, doon daw nanggagaling sa ilalim, sa mismong basement. Pero nang muli nga chinek nila ito, wala daw po silang ibang nakita kundi ang mga nakatambak na mga kasangkapan at mga iba pang lumang bagay ng unang tumira sa bahay na to. I have been an avid listener for several years at pasensya na, Sir Red, kung ngayon lamang po ako nagpadala ng aking karanasan. Just call me Mama Ferrari. 2 years na po akong naririto at nagtatrabaho sa Thailand. Ito pong aking ibabahagi ay mga karanasan ko dito maging ng mga kasamahan kong Pinoy
dito po sa Thailand. It was December 2022 nang ako po ay unang tumapak dito po sa bansang ito para magtrabaho. Eksakto pa nga po na yung shift na ibinigay sa akin ay pang graveyard hanggang sa nakasanayan ko na at tuluyan nang nakapag-adjust. Nakatira kami sa malaking dorm na halos magkakatapat-tapat ang pinto. Actually, ang creepy nga din po, Sir Red, kapag titignan mo pa yung gusaling ito at mababakas nito ang kalumaan na. Pero dahil ito po yung pre-provide sa amin ng company, kaya no choice kami. Wala po sa hinagap na merong isang araw, uuwi kami mula sa office. Dito po kasi sa work namin, binibigyan po kami ng 2 oras na break time, which is every 3 a.m. to 5 a.m. Since malapit nga po sa office namin yung dorm, which is a 5-minute walk, kung kaya talagang sinusulit namin at umuuwi kami para makatulog. At kadalasan sumasama din sa akin yung iba ko pang ka-roommate na mga Pinoy. So 4 po kami. During our break time, Sir Red, madalas ay kain o kung hindi man idlip ang ginagawa namin. Pero nung araw na umuwi kami noon, nagkayayaan yung mga boys na ka-room namin na mag-basketball sa baba. Dahil meron nga din pong covered court doon sa baba ng dorm namin. Ako po ay makailang ulit na nilang pinilit na sumama doon sa covered court. Pero mas pinili ko na lamang po na humiga sa bed. Pagod din po kasi ako ng time na iyon at talagang nararamdaman ko ang antok. Sinabi ko na lang sa kanila na mamaya na lang ako bababa para mag-cheers sa kanila. Kinumbinsi ko pa nga sila na susunod ako after ng ilang minuto. Pero talagang sa loob-loob ko, Sir Red, ay wala akong plano. Tuluyan na nga din po nila akong iniwan nang hindi nila ako mapilit na bumaba. So basically, mag-isa ako sa room sa 6th floor. Walang halong showbiz, Sir Red, na kapag nagpapaantok ako, talagang binubuksan ko ang YouTube at pinakikinggan ko po kayo, lalo na yung Hilakbot 24/7 noon. So pinipikit ko lang ang aking mga mata habang patuloy lamang po na nagpi-play sa YouTube ang inyong channel. Pero bigla-bigla, napapatigil na lamang ako dahil nararamdaman kong may humihila sa comforter ko. Nung una talaga ay hindi ko ito pinapansin at baka sakali ako din kasi yung may kasalanan kung bakit nalililis ito. Ikalawa, ayoko rin kasing takutin yung sarili ko, knowing na nakakakita po talaga ako at nakakaramdam since ako ay bata pa. Hindi pa nga po natapos doon ang pagpaparamdam sa akin, Sir Red, dahil pati po yung double deck na hinihigaan ko nung oras na iyon, ewan at kung bakit nayuyugyug at paulit-ulit po siyang gumaganon. So ibinaling ko na lamang ang aking paningin doon sa loob ng buong kwarto sa pagbabaka sakali na ako'y pinagtitripan lamang ng mga ka-roommate ko. Pero wala po akong kasama, kaya nakatitiyak ako na mag-isa lamang talaga ako ng oras na iyon, bagamat alam ko na meron ng kababalaghang nagaganap. Ayaw din pong tumigil yung paglalaro sa higaan ko hanggang sa maisipan ko na tawagan na lang yung isang kaibigan ko na nasa tapat ng room namin, at nung sinagot niya yung tawag, pinagmadali ko siya para pumasok sa aming room dahil parang hindi na po ako makagalaw sa sobrang takot dahil nga may hindi ako maipaliwanag na kaganapan. Tumigil lang nga, Sir Red, yung paggalaw o pag-uga nung double deck namin nung pumasok na yung kaibigan ko na tinawagan ko. Niyakap niya ako agad dahil kitang-kita niyang nangingiyak-ngiyak na ako sa takot. Kunento ko rin nga po sa mga colleagues ko yung nangyari sa akin, and after that day, parang nagsunod-sunod na yung pagpaparamdam sa dorm namin.
Katulad na lamang ng parang may naririnig po kaming naglalaro sa gawin ng CR. Para pong nagdidribble ng bola sa hallway, given na wala pong bata sa buong dorm. And the worst, isa-isa po kami talagang binabangungot o nagkakaroon ng sleep paralysis. Pinagtatakhan po talaga naming lahat ito dahil halos same po yung panaginip namin at doon nga ay nakikita namin ng isang babae at isang bata na parehong nakasuot ng itim. Maniwala man kayo sa hindi, 3 a.m. to 5 a.m. kung kailan po kami nagpapahinga, doon po ito nagaganap. Hindi lang po sa akin, kundi halos lahat ng mga kasama ko. Ang isa nga din pong naranasan ng dormmate ko ay yung para daw po siyang sinasakal habang natutulog. Ang iba, nakikita po nila mismo yung babaeng nakaitim na laging nakatayo or minsan nga daw po ay palakad-lakad sa loob ng kwarto namin. Meron din pong nakaranas sa mga ka-dormmate ko na hinahawakan na daw po yung ilang bahagi ng kanilang katawan habang sila ay natutulog. Katulad na lamang ng kamay, buhok at ang paghila sa kanilang mga paa. Pero madalas ay yung pagyugyug sa double deck. Hindi ko nga din po malilimutan ang nangyari sa close friend ko na itago na lang natin sa pangalang Nene. Humingi po kasi siya ng half day sa company namin dahil hindi po niya makayanan yung sakit ng ulo. So pinayagan naman po siya at nung umuwi nga po siya ng break time ng 3:00 ng madaling araw ay hindi na po siya bumalik sa office para sa second shift. Talagang inihiga at nagpahinga na daw po si Nene para makuha niya ang tulog niya. Umaasa na sa muling pagmulat niya ay hindi na po masakit yung kanyang ulo. Hanggang sa nanaginip daw po siya. Ang kaganapan, pareho. Isang babaeng nakaitim ang nakita niya. Pero hindi katulad sa amin na nakatayo o nakatitig o sinasakal kami sa panaginip, kundi sa kanya niyayakap daw siya nung babae. Pero habang nakayakap ito ay sinasabayan daw po nito yung paghigpit sa hawak, lalong-lalo na sa tagilirang bahagi sa gawi po ng ribs ni Nene. Nilalabanan po ito ni Nene at pilit niyang tinatanggal ang pagkakayakap ng babaeng nakaitim sa panaginip niya. Hindi nga din po maipaliwanag ni Nene kung bakit tila aware siya na nasa loob siya ng isang panaginip pero nararamdaman niya physically ang paghigpit ng yakap ng babaeng nakaitim sa tunay na buhay. Hanggang sa humantong na nga po sa pagkakagising niya dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Pagmulat ng kanyang mga mata, Sir Red, damang-dama niya talaga yung higpit nung yakap nung babae. Yun bang parang karirelease pa lamang, kabibitaw pa lamang. Hingal na hingal si Nene kaya hindi po siya pwedeng magkamali na panaginip lamang ang naganap. Nang kanya nga pong iginala ang paningin sa buong kwarto, napansin po niya ang anino ng isang babae at nakapwesto daw po ito sa bandang paanan niya. Sobrang panghihilakbot ang inabot ni Nene matapos nun at kahit po masakit pa rin yung ulo niya ay pinilit na daw po niyang bumangon at pumasok sa second shift namin. Habang nagkikwento nga po siya, kaugnay ng fresh na experience po niya, na-curious po ako sa tagiliran niya at tinanong ko po si Nene kung may masakit siyang nararamdaman maliban sa ulo at inamin niyang totoo. Natakot kaming dalawa kasi after po niyang itaas yung damit niya sa gawin ng tagiliran, maniwala man kayo sa hindi, meron po talagang kalmot si Red at pulang-pula pa, as in fresh na fresh pa yung sugat. Wala kaming nagagawa sa mga na-experience namin dito sa dorm kundi ang magdasal na lamang sa tuwing ginagawa o pinagtitripan kami nito. Ni-raise po namin ang concern na ito sa mga boss naming Chinese pero hindi po sila naniniwala sa mga gitong klaseng usapin kaya hindi na po kami nagpumilit pa.
at nirespeto na lang namin ang kanilang paniniwala. Kung itatanong ninyo kung nararanasan pa rin ba namin ito hanggang sa kasalukuyan, yes po. Kaya marami pa po akong ibabahaging kwento kaugnay po dito sa mga karanasan namin sa Thailand, partikular sa aming dorm, at ang susunod po, Sir Red, ay ang mismong office hallway namin. Until now ay naririto pa rin po ako sa company dahil isa po ako sa mga pioneer at patuloy pa rin po naming nararanasan ang mga kasama ko at halos madalas na naming nararanasan ang mga bagong pagpaparamdam. Hanggang sa nakasanayan na nga po namin at madalas ay hindi na lamang po namin pinapansin at sa kada pagpaparamdam nila, ang ginagawa po namin ay nag-o-offer ng dasal. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dane. Ito pong aking ibabahagi ay mga karanasan ko sa aking mismong workplace. Mula nang magtrabaho ako bilang flower arranger dito po sa funeral homes, namulat na po ako sa iba't ibang mga nilalang na nag-e-exist kasama nating mga tao. Pero hindi po ibig sabihin, take note, hindi ko po ibig sabihin na lahat ng mga funeral homes ay meron pong ganito. For visualization, isasalarawan ko po yung itsura nitong aming funeral homes para mas ma-imagine ninyo yung setting. Yung workplace o work area ko po ay nasa bungad, katapat halos ng pintuan na sliding. Sa gilid ko po ay may mga nakahilerang kabaong, habang sa dulo naman po nung aming funeral homes ay matatagpuan yung morgue. At gilid po nun ay may isang maluwag na tila imbakan ng ibang mga gamit na meron pong kama na dati ay tinutuluyan ko. May pinto naman po ang morgue para hindi bulgar o hindi po makita sa kada mayroon po silang ine-embalsamong bangkay. Bihira lamang na may makapasok na pamilya doon, lalo kapag i-check na lamang po nila yung makeup or ibibigay yung damit doon sa embalsamador namin. Hindi din naman po pwedeng makapasok basta-basta ang kahit sino maliban sa aming embalsamador. Kaya madalas po akong mag-isa sa maluwag na area na iyon. Susulitin ko na po, Sir Red, yung aking mga kwento dito. Yung unang pakita nila sa akin ay naganap po sa kwarto na katabi ng morgue. Hindi man po ninyo na itatanong pero kusa ko po talagang nililinisan ng bahaging iyon dahil iniisip ko na pwede po siyang tulugan at sayang yung space. Talagang nung naglinis ako doon, ang damit ang kapal po ng alikabok at sapot na nakuha ko. Siyempre, matagal-tagal na rin po kasi na walang nag-i-stay doon. Pinupunasan ko po yung dingding habang ako ay nakaupo sa kama nung time na mangyari ito. Nang bigla po akong napalingon at talagang bumungad sa aking paningin ang isang batang babae na wala pong muka. Hindi ko nga po alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman matapos kong makita ito, pero hindi na lamang po ako nagpadala sa hilakbot dahil sadyang matatakotin din talaga ako. So lumabas na lamang ako at ikwento ko sa isang kasamahan namin sa funeral ang aking namataan. Hanggang sa siya naman ang nagkwento. Noon daw ay dun siya namamalagi, pero meron nga daw talagang bata na nagpaparamdam doon dahil minsan yung tipong gusto na daw po niyang matulog ay ginigising o iniistorbo nga daw po siya ng tunog ng bolang dinidribble, pero hindi po daw sa sahig, Sir Red, kundi pinapatalbog daw po yung bolang iyon doon sa mismong kabaong. Hindi ko din po maunawaan noon, Sir Red, pero hindi naman din pwede na may batang nakapasok sa areang iyon dahil maaari nga din pong malanghap niya yung formalin at napakadelikado.
At saka wala din pong patay na ineembalsa mo sa morgue nung araw na iyon. Kaya paano po na magkakaroon ng ganong klaseng tunog? So lumabas ako sa kwarto at wala nga po akong nakitang kahit na sino. Kahit na kung sino mang bata na pwedeng maglaro ng bola. Ang ikalawa ko naman pong karanasan dito ay patungkol nga po sa batang makulit. So habang gumagawa po ako ng bulaklak doon sa aking area, walang ano-ano'y may lumitaw po sa harapan ko. Isa po siyang batang babae. Dumaan po siya sa mismong magkapatong na mga kabaong. At pagkatapos ay tumungtong doon sa mga upuan na kahoy. Ito po'y kalintulad ng mga kahoy na ginagamit sa paggawa po ng mga upuan sa simbahan at maging yung luhuran. Nagtaka na naman ako kung bakit nagkaroon ng bata doon. Pero nawala din po yung pagtatakang iyon nang makita ko talaga si Red kung paano po siya tumagos doon sa dingding. Lumipas ang ilang araw, nakita ko na naman po yung batang babae. Naglalakad naman po siya sa gilid ng mga kabaong at pumapasok pa sa kwartong tinutuluyan ko. Nagkibit balikat na lang ako at tinanggap na normal lamang talaga para sa akin na makakita. Hindi ko na nga po ito kwento sa iba, pero sabi ng ibang mga kasamahan ko, meron naman daw pong nagpaparamdam sa kanila na bata at alam nila na bata ito kung pagbabasehan daw po ang nadidinig nilang tinig ng pagsutsot ng batang ito. Ang ikatlo naman pong pagpaparamdam na hindi ko po malilimutan ay nung minsang gumagawa ako ng bulaklak at napansin kong naiwang nakabukas ang pintuan ng morgue. Pagtingin ko po doon, hindi po talaga ako pwedeng magsinungaling, Sir Red, dahil may isa pong grupo ng mga tao na nakatayo. Nakabukas yung mga ilaw doon at ang akala ko nga ay pamilya lamang iyon nung namatay. Hanggang sa ma-realize ko nga, Sir Red, na wala nga palang patay nung araw na iyon na ipinasok sa aming funeral homes. Lumapit pa nga ako ng kaunti para ma-verify ko kung ano nakikita ko at nagsipagtayuan talaga lahat ng balbon ko sa katawan nang ma-realize na yung mga taong nakatayo ay naliligo sa pulang likido. Ewan pero basa ang mga damit nila, maging ang kanilang mga kagamitan at kasuotan. Lahat sila ay nakatitig sa akin na mas nagpasiklab pa ng aking takot. Minadali ko na lamang po ang ginagawa kong pag-a-arrange ng bulaklak dahil ayoko talaga na lumapit pa sila sa akin. Pang-apat namang pagpapakita ay nung minsang gumagawa na naman ako ng bulaklak. Nakadepende naman din kasi sa akin, Sir Red, kung saan ako banda haharap. Madalas ay nakatalikod kasi ako sa morgue. Minsan ay nakaharap. Pero nung mangyari ito, humarap ako sa morgue. So habang gumagawa ko, napapatingin talaga ako sa gilid ko, Sir Red, dahil talagang may lalaki na naglalakad papalapit sa akin. Sunog po yung bandang ulunan niya. Punit-punit ang kanyang damit pababa, paitaas. Hindi ko pa man po nasisilayan ang kanyang muka, bigla na naman po itong nawala. Animoy nag-evaporate. May isang araw din na natatandaan ko talaga na meron pong babaeng nakakatakot ang itsura na gumagapang po papalapit sa akin. Pero makailang inches na lamang ang layo niya, Sir Red. Nawala din ito agad. Meron nga din po ako napapansing anino na palaging dumadaan sa paligid ko. Kadalasan, kapag dumadaan ito, either amoy ng bulaklak ng sampagita o kaya'y bagong ihip pa lamang na kandila ang naaamoy ko. Hanggang sa tuluyan na lamang po ako magdesisyon na tirikan na lang sila ng kandila sa tuwing ako ay gumagawa ng bulaklak.
Naniniwala din naman kasi ako, Sir Red, na kapag tinirikan mo nga ng kandila ang mga yumaong hindi matahimik, ito daw po ay para nagbibigay ka ng liwanag sa mga kaluluwang ito na hindi pa rin pumahanap ang kaliwanagan. Akala ko nga po, ito lang ang aking masasaksihan. Ngunit hindi pa rin pala.